Live pa rin po tayo dito sa Quiapo Church o ang Minor Basilica National Shrine ng Jesus Nazareno na nananatiling maaliwalas ang lagay ng panahon. Medyo may tigatik ng ulan pero medyo makilimlim kaya sa magtutung rito, magdala na po ng pananggalang sa ulan, mas mainam daw kung transparent na kapote. Ang inyo po napapanood ay live na kuha dito sa may kalsada sa harapan o sa gilid ng Quiapo Church kung saan napakarami na talaga ng mga tao. Meron din po tayong kuha dito naman sa loob ng simbahan kung saan tuloy-tuloy pa rin yung kada oras na misa na isinasagawa dito sa Quiapo Church. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula naman sa GMA Regional TV. Sa Cagayan de Oro City, nabugbog na, nahulog pa ang dalawang menor de edad sa gilid ng kalsada. Sara, anong nangyari? Connie, sa kalagitnaan nga ng rambol ng mga kabataan, dalawa sa kanila ang nahulog sa gilid ng kalsada. Ang isa nahulikam na itinulak pala ng kaaway. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Sa cellphone video na ito, makikita ang rambulan ng grupo ng mga menor de edad sa Cagayan de Oro City. Maya-maya, makikita ang isang lalaki na walang suot na pang-itaas at itinulak ang isa pang lalaki na nakaputi hanggang nahulog ito sa bangin sa Coastal Road. Pagkatapos, tumakbo sa lugar ang uploader ng video at doon na nakita ang lalaking nahulog sa bangin. Nang hinahanap nila ang nawawala umanong cellphone ng naturang lalaki, nalaman nila na may isa pang lalaki pala na nahulog din sa bangin na hindi lang nahagip ng kamera. Ayon sa Cagayan de Oro City Police, nirespondihan agad ang gulo. Kining duha ka minor de edad nga nagpahangin-hangin didto matud pa sa iyang stepmother. Kalit lang nga duulan giatake aning grupo nga mga minor de edad. Ayon sa pulisya, nakilala na nila ang grupo na nambugbog at nanghulog sa dalawang minor de edad. Hindi na rin nagreklamo ang pamilya ng mga ginulping lalaki. Mas hinigpitan na ng pulisya ang police visibility sa lugar. Ang Police Station 3 personnel sa nagpahigayon og follow-up para matagaagasulbaran ang naitabo. Isang malaking sawa ang nadiskubre sa kisame ng isang tindahan sa Tagbilaran, Bohol. Unang napansin ng tindero na tila may gumagalaw sa kisame. At nang suriin, dito na niya nakita ang buntot ng sawa. Agad na rumisponde ang taga Bureau of Fire Protection para makuha ang ahas. Sa laki nito, kinakailangang tuklapin ang bahagi ng kisame para makuha ang sawa. Ang sawa na may bigat na 35 kilos ay na-turn over na sa DENR. Paalala ng mga otoridad sa ganitong pagkakataon, mas maigi na humingi kaagad ng tulong para maiwasang matuklaw. James Paulo Yap ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsagawa rin ng prosesyon ng Poong Jesus Nazareno sa ilang lugar sa Mindanao, gaya sa Cagayan de Oro City at dito sa Davao City. May ulat on the spot si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril. Sara, naging matiwasay at matagumpay ang ginawang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno dito sa Cagayan de Oro City pati na rin sa Davao City kung saan libo-libong mga deboto ang dumagsa dito sa Cagayan de Oro City upang dumalo sa pista ng Poon. Pasado alas 5 ng umaga, inilabas na mula sa St. Augustine Metropolitan Cathedral ang imahe ng Poong Nazareno bilang tanda ng pagsisimula ng traslasyon 2025 sa Cagayan de Oro City. Agad umabante ang karo kung saan sakay ang imahen at dumaan sa Fernandez Street at lumiko sa Vélez Street na isa sa mga pangunahing kalsada ng lungsod. Kita ang libo-libong deboto na dumagsa at nagpakita sa kanilang debosyon sa imahen. Ang ibang deboto, dala-dala pa ang kanilang mga replika ng imahen, sabay ang taimtim na pagdarasal. May mga humihiling ng maayos na kalusugan at buhay. May mga nagpapasalamat din sa biyayang natatanggap nila. Mahigit kumulang 13,000 na deboto na dumalo mula pa sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Pasado alas 7 ng umaga, agad na ipasok ng mga ihos ang imahen sa Jesus Nazareno Parish, Archdiocesan Shrine of the Black Nazarene bilang tanda ng pagtatapos ng traslasyon. Ayon sa PNP, naging matiwasay ang traslasyon ngayong taon at malaking tulong umano rito ang kooperasyon ng publiko. Ayon rin sa City Disaster Risk Reduction Management Department ng LGU,
wala silang narespondihan na mga debotong nasaktan o nahilo sa ginawang traslasyon. Maliban sa isang deboto na kanilang nasuri matapos tumabi sa gilid ng daan habang nangyayari ang prosesyon. Samantala sa Davao City naman, alas 4:30 ng madaling araw nang simulan ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno mula sa Black Nazarene Chapel sa New Lanzona, Matina, na sakop ng San Pablo Parish sa Davao City. Mula sa chapel, binaybay ng karong sakay ang imahen ang mga pangunahing kalsada ng Barangay Matina Aplaya at Barangay Matina Crossing. Habang tumatagal ay mas nadadagdagan ang mga nakikiisa sa traslasyon. Bitbit ng mga deboto ang kani-kanilang imahen ng Poong Jesus Nazareno at ang mga nakasinding kandila habang taimtim na nag-aalay ng dasal. Umabot ng 2 oras ang traslasyon at mag-aalas 6:30 na ng umaga na ibalik sa Black Nazarene Chapel ang imahen. Sara, sa ngayon, tuloy-tuloy ang misa na isinasagawa dito sa Jesus Nazareno Parish, Shrine of the Black Nazarene dito sa Cagayan de Oro City. Ayon naman sa otoridad, tuloy-tuloy ang seguridad na kanilang ginagawa sa loob at labas ng simbahan, lalo pat patuloy pa rin ang pagdayo ng mga deboto. Sara. Maraming salamat, Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Patuloy pa nga rin po ang pagdagsa ng mga debotong nakilahok sa pista ng Jesus Nazareno. At ngayon, kausapin natin si Reverend Father Robert Arellano, ang parochial vicar ng simbahan at spokesperson ng Nazareno 2025. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang umaga din sa lahat ng ating mga tagapanood. Sa ngayon po, ano po yung palagay nyo, yung takbo ng andas sa ngayon? Kasi kaninang umaga, ang sabi nila, mabilis. Pero ngayon, nasaan po ngayon yung andas? Ito po, no, taon-taon po ay talagang nararanasan natin. May mga mababagal, may mga pagbilis. Kaya lagi po naming sinasabi, it's too early to predict whether magiging mabilis or mabagal ang pag-usad o pagbalik dito ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Kasi at some point, hindi natin alam yung mga pagbuhos ng tao. Kasi minsan may mga taong sumasalubong into this particular area, minsan naman sa ibang area sila dumadami. So ngayon, wala pa po tayong talagang specific estimate. Pero ang sa nakikita po natin, normal yung kaganapan na may pagbilis at pagbagal. Siguro mamayang hapon, pagka medyo malapit na sila dito sa area ng Quiapo, no? Saka natin malalaman kung ito ay magiging mabilis or mabagal. Minsan nga within the area na lang tayo, inaabot pa tayo ng oras. So, hindi natin agad masabi po. Pero may epekto na po ba kayo dun sa pagbabagong ginawa, dun sa mismong andas? Mas konti na ba yung sumasampa ngayon kaysa mga nakarang taon? Opo, malaki na po yung mga pagbabago natin. Kagaya nga yung nangyari nung isang taon, tayo ay nakapagpatala ng pinakamabilis na pagpuprosesyon. Dahil nung isang taon din tayo nagkaroon ng bagong andas na kung saan nilagyan ng glass enclosure ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya yung mga pagbabagong naganap at yung pagpapatuloy ngayong taon na ito, malaki po yung talagang epekto sa pag-usad ng ating mga prosesyong nagaganap. At mamaya pagdating po ng andas dito, papayagan pa rin po makapasok yung mga deboto. Pag pumasok na po yung Poong Jesus Nazareno sa loob ng simbahan. Generally, ang nangyayari, dahil milyon-milyong tao yung nakabuntot, no, sa prosesyon, lalong-lalo na sa harap at likod ng mahal na Poong Jesus Nazareno, kapag pasok po ng andas sa loob ng simbahan, ang ating gate ay temporaryong kino-close po yan. Kasi hindi po natin makakayanang i-accommodate ang dami ng tao na makapasok sa loob ng simbahan. Kaya may mga hanay po tayong kapulisan, mga ihos de Nazareno na nasa harap ng ating simbahan para magbarikada upang pigilan yung mga ibang tao na makapasok sa loob. Dahil nga kung ito ay nakabukas lamang, ang lahat ng tao ay magpupumilit na pumasok sa loob. And since limited ang space ng ating simbahan, we cannot accommodate all of them. So hihintayin po magbukas bago makapasok po ulit itong mga deboto. Ang mangyayari, may mga taong nakabarikada. Kapag ka pumasok na po ang andas, isasarado ang gate. Once na nasa normal ng kalagayan, magdadasal ng bahagya, saka po muling bubuksan ang simbahan. Dahil ito rin po ang entry point sa lahat ng ating mga misa po. Ngayon po national feast na ito. Hindi po ba? Nakikipag-ugnayan din po ba ang simbahan ng Quiapo sa ibang translasyon sa ibang lugar sa bansa? Actually, independent po ang mga selebrasyon natin.
kung inyong may tatanong sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ay pwede na silang magdiwang. Ang common na natin dito ay yung liturhiya, no? Pareho ang liturhiyang ginagamit para sa karangalan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero ang mga gawain depende na sa kanila, no? Depende na sa mga parish priest, sa mga obispo, saka sa mga vicar for na kanilang kinalolooban. Bagamat unpredictable po kung hanggang gaano kahaba itong traslasyon ngayong taon. Pero yung bilang po, dumadami kada taon. Ngayon po ba, ganun din po ba yung inaasahan natin? Dahil nga medyo maaga pa, so far what we can give is yung ating estimate as of this point in time, ano. Pero hindi pa po ito final dahil may mga kinukonsider pa po. Kanina po yung huling datos na binigay natin kay Ms. Maris is 89,000 or 86, pero ngayon nasa 163,000 na po tayo na pumunta sa simbahan ng Quiapo mula nung buksan ito sa ganap na ikatatlo ng hapon. Sa ating Quirino Grandstand, nagtala na po tayo ng 1.5 million as crowd estimate. Pero marami pa rin po itong kinukonsider. Magbibigay po kami ng pinal na datos sa mga susunod na oras. Usually 1.5 million na sa Quirino. Kumahabol, hindi ba nagpupunta Yes, pa at tama sumusunod po yan. dito sa prosesyon. Panghuli na lamang po, again, mahaba-haba pa po itong traslasyon. Panawagan po ng simbahan para sa mga debotong nag-aabang pa rin para sa andas. Wala po kaming ibang panawagan kung hindi ang magkaroon tayo ng ligtas, maayos at banal na pagdiriwang. Kaya nga patuloy po ang aming panawagan na bawal po ang pagsampa sa andas dahil ito ay makakabagal sa prosesyon at hindi natin nabibigyan ng pagkakataon na makita ng ibang taong naghihintay ang prosesyon. At hinihiling din namin sa lahat, ang pinakamahalaga dito ay magkaroon ng epekto sa ating buhay ang mga debosyon na ating ginagawa. Nawa yung mga debosyon natin ang mas magpatibay ng ating pananampalataya upang tayo'y mas lalong magmahal sa Diyos at kapwa at upang mapabuti ang ating buhay at magmalasakit sa ating mga kababayan, mga kadiboto. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat. Salamat po. Si Parochial Vicar ng Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno at Nazareno 2025 spokesperson, Reverend Father Robert Arellano. Thank you po. Thank you po.